Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nila ko si Mia Especial and welcome to our daily devotion with Pastor Rosa Lacam. So today this is the second topic for this series. Our topic is all about all praises belong to the Lord, and our scripture is all about Deuteronomy chapter 8 verse 10. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given to you. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapaalala na ang bawat biyaya at tagumpay na ating natatanggap ay nagmumula sa ating mahal na Diyos. So, tinatawag tayo na purihin siya bilang kilala sa kanyang kabutihan at katapatan. So, hindi lamang sa pisikal na pagkain ang binibigay niya, kundi pati na ang spiritual na pagkain na nagpapanatili ng ating pananampalataya. So, ang lahat ng meron tayo ay bunga ng kanyang biyaya at nararapat lamang siya na iaalay natin sa kanya ang lahat ng papuri. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God give us physical and spiritual bread. So, ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ating pangangailangan mula sa physical hanggang sa spiritual. So, siya ang yung nagbibigay ng pagkain na nagpapanatili sa ating katawan at sa salita na nagpapatibay sa ating pananampalataya. So, yung kanyang provision ay sagisag ng kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. So, dapat natin kilalanin na siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng ating pananampalataya at ng ating pangangailangan. So, yung bawat tinapay na ating tinatanggap is dapat natin siyang purihin. Second is God has given us enough blessing. So, ang Diyos ay nagbigay ng sapat upang matugunan ang ating mga pangangailangan at higit pa. So, hindi siya nagkukulang sa pagbibigay ng biyaya sa tamang oras. Syempre, minsan hindi natin agad napapansin yung kanyang kabutihan dahil sa ating pagkabalisa. Ngunit kung ating bubuksan ang ating mga mata, makikita natin na siya ay tapat. Ang lahat na ito ay dapat mag-udyok sa atin na magpasalamat sa Kanya araw-araw. Last teaching is God is worthy of praise. So, ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, hindi lamang dahil sa kanyang mga pagpapala, kundi dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, yung papuri kasi ay isang pagpapahayag na ating pagkilala sa kanyang kabutihan, pag-ibig, at pagiging Diyos sa ating buhay. So, yung bawat biyayang natatanggap natin ay dapat maging paalala na siya ay karapat-dapat na sambahin sa kanyang presensya, natututo tayong maging mapagpasalamat at masunuri. So, ngayon dadako tayo sa ating application. First, do not be proud. So, dapat iwasan natin yung magmalaki o magmataas sa tila ang ating tagumpay ay bunga ng ating sariling kakayahan. So, lahat ng ating tinatamasa ay mula sa biyaya ng Diyos at ugaliin nating magpasalamat at magpakumbaba sa harap niya. Tandaan na ang Diyos ang nagbibigay lakas sa atin upang makamtan ang bagay na mayroon tayo. So, sa pagpapakumbaba is nagiging bukas tayo sa higit pang biyaya mula sa Kanya. Second is, do not forget God's goodness. So, sa gitna ng kasaganahan, dapat wag nating kalimutang alalahanin ng Diyos na nagbigay ng lahat ng ito. So, panatilihin ang puso na puno ng pasasalamat at ipaalala sa sarili na ang bawat biyaya ay mula sa Kanya. So, dapat tayong maglaan ng oras araw-araw upang mapasalamatan siya sa mga maliliit at malalaking bagay. So, wag nating hayaan na madaig yung mga alalahanin natin sa pagkilala sa kanyang kabutihan. So, yung patuloy na pagpapasalamat ay nagpapatibay sa ating relasyon sa ating mahal na Diyos. So, last application is praise the Lord your God for His blessing. So, gawing ugali yung pagpupuri sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, maging ito man ay panahon ng kasaganahan or kagipitan natin. Dapat pa rin tayo magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin at purihin siya sa kanyang katapatan. So, yung papuri ay isang paraan upang maipahayag ang ating pagmamahal at pagkilala sa Kanya bilang ating Diyos. So, yung pagpupuri is pinapalakas natin yung ating pananampalataya at nagiging inspirasyon sa iba. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tag is about how can we develop a habit of praising God for every blessing we receive. So, yung pagpupuri sa Diyos ay maaaring maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay kung tayo ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. So, una, maglaan tayo ng oras araw-araw upang balikan yung mga biyayang natanggap natin at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Siyempre, pangalawa, isanayan natin ang sarili natin na
makakita ng kanyang kabutihan sa lahat ng sitwasyon, maging ito man ay tagumpay or hamon. So sa ganitong paraan kasi is natututo tayong kilalanin na ang Diyos ay gumagawa sa bawat aspeto ng ating buhay. Siyempre, pangatlo is gamitin ang salita ng Diyos bilang ating gabay sa pagpupuri, gaya ng mga awit na puno ng pasasalamat at pagsamba. Siyempre, pang-apat is ugalaing magbahagi ng ating pasasalamat sa testimonya sa iba upang maipakita ang kabutihan niya. At panghuli, ituring ang papuri bilang natural na tugon sa lahat ng pagpapalang tinatanggap mo, maliit man ito or malaki. So, sa gantong malakas is magiging likas sa atin ang magpuri sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. So, let's pray po. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at mga biyayang walang hanggan. Lord God, patawarin mo kami kung minsan nakakalimot kami magpasalamat sa iyong mga ginawa sa aming buhay. Lord God, naway maitanim mo sa aming puso ang isang buhay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng aming tatatanggap. Lord God, turuan mo kaming huwag maging mapagpataas at patuloy na magtiwala sa iyong kabutihan. Lord God, sa lahat ng bagay, ikaw ang aming papupurihan at sasambahin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.